Hi everyone, my name is Rainier Jarix D. We're about to do is first in first out page replacement algorithms. We have reference string 501230430312 and 0. These reference strings are called pages, and we have page fault and page hit. In main memory, if there are present in the main memory, we will call it page hit, and if they're not present, we will call it page fault. In page fault, we will place as asterisk or star, and in page hit, we will place hit. Let's get started. First, we will draw a main memory, and main memory has 3 frames only. We will call the first frame F1, and second frame is F2, and third frame is F3. Tapos, si reference string number 5, ang unang papasok dahil ang gamit po natin algorithm is first in first out. And magiging page fault po siya. So, i-place po natin sa baba niya is asterisk. And next, namit po natin si page 0. Lalagay po natin siya sa frame 2. Then, dahil wala nga pong page 0 sa main memory, kaya magiging asterisk din po siya. And next, namit po natin si page 1. So, i-replace po natin siya kay frame number 3. And dahil wala nga po si 1 sa ating main memory, kaya magiging page fault po siya. And next, namit po natin si page 2. So, dahil wala po si page 2 sa main memory, dahil ang gamit po natin is first in, first out, kaya, ma-replace po si 5, and papasok po siya sa disk, and i-replace po siya ni page 2. So, ilalagay po natin si page 2 sa F1, and copy the remaining reference string. At dahil nga po wala si page 2 sa ating main memory, magiging page fault po siya. Maglalagay po tayo ng asterisk sa baba. And next, namit po natin si 0. Si 0 po ay nasa ating main memory na. Kaya, ay kakopy po natin si reference string 2. And dahil nga po nandyan na po si 0, lalagay po ng 0. And kakopy rin po natin si reference string 1. So, dahil nandyan nga po si 0, is tatawagin po natin siyang page hit. So, nilalagay po natin sa baba ay hit. And next one naman po is namit po natin si 3. And dahil wala po si reference string number 3 sa ating main memory, so si 0 po ang next na pumasok kaganina. So, si 0 po ang ating i-replace. 0 pupunta po siya sa disk, and si 0 i-replace po natin si number 3. So, papasok na po si 3 doon. So, magiging F1 is equals to 2, and yung kaganyan 0 po magiging 3, and si page 1 po is nandun pa rin po siya sa ating frame 3. And next is dahil si reference string 0 naman po, ito natin. At dahil wala po siya dito sa recent pages, is ma-replace po si third na pumasok kaganina. So, dahil ang pangatlong pumasok is si reference string number 1. So, papasok po siya sa disk, then papalitan po siya ni 0. So, ayan, ang magiging na po natin is F1 is equals to 2, and F2 is equals to 3, and F3 is equals to 0. So, next po natin, namit po natin si page or
reference string number 4. So, dahil wala po si reference string number 4 sa ating main memory, kaya papasok po si page 2 dahil siya po ang sunod na pumasok, kaya siya po yung re-replace po natin siya. Papasok po si number 2 sa disk and i-replace po ni number 4. And ilalagay po natin siya sa page sa frame 1. So magiging 4, 3, and 0 na po sila. At dahil wala nga po siya kaganina sa main memory, magiging page fault po siya. And next is na-meet po natin si 2. At dahil wala po siya ulit sa recent pages ni main memory, so mari-replace po natin yung next na pumasok, which is page 3. So dahil si page 3 ang next, ipapasok po siya sa disk, then i-replace po as page 2. And ang magiging ano po natin is magiging reference string po natin dito is 4, 2, and 0. And dahil wala po si 2 kaganina sa recent memory, magiging page fault po siya. And next, next po natin is na-meet po natin si reference string number 3. Dahil si 0 naman po ang next na pumasok, kaya papasok po si page 0 sa disk, then i-replace po natin siya as page 3. So dahil nga po kaganina wala si page 3 sa ating main memory, magiging si page fault po siya. So magre-replace po tayo ulit ng asterisk sa baba. So next, nakita po natin ulit si reference string 0. And dahil wala nga po ulit si reference string 0 sa recent reference string sa main memory, kaya ang next na pumasok po is si reference string number 4. So siya po ulit ang ating i-replace. Papasok po siya sa disk, and si 0 po ang i-replace natin kay page 4. So maging 0, 2, and 3 dahil wala po si 0 kaganina sa ating recent reference string sa loob ng main memory, magiging page fault po siya. So magre-replace po tayo ng asterisk sa baba. So next, mamimit po natin si reference string number 3. So dahil present po siya sa ating main memory, magiging 0, 2, and 3 pa rin po. So dahil page hit po siya, i-replace po natin sa baba i-hit. And next po is mamimit po natin si reference string number 1. So dahil ang next po ay si 2, dahil sobrang haba na po ni number 2, ipapasok na po natin siya sa disk. Then papalitan po natin siya ng reference string 1. And sulat na po natin siya as 0, 1, and 3. And dahil wala po ganina si 1 sa main memory, magpe-place po tayo ng asterisk sa baba. And next, nakita pa natin si reference string number 2. And dahil mahaba na rin po si reference string 3, ay ipapasok po natin siya sa disk. Then re-replace po natin si 2. So ang magiging output na po ng reference string is 0, 1, and 2. And next, na-meet po natin si 0. And dahil si 0 po is nasa main memory na, kaya maging 0, 1, and 2 po siya. And ilalagay po natin sa baba hit.
Then, bibilangin lang po natin kung ilan yung nagawa nating page sheet. So, meron po tayong 1, 2, and 3. So, page sheet is equals to 3. And next, bibilangin po natin si page fault. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. In page fault, we have 12 page faults. And if you want to calculate the hit ratio, we have the number of hits and total of references. So, dahil meron nga po tayong page hit na 3 is we place 3 and meron po tayong reference string na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So, ipi-place po natin sa baba is 15 and ita-times po natin siya sa 100. Then next, if you want to find the page fault ratio, we need to place 12 and over 15 times 100 if you want to find the page fault ratio. And ang equal po ng page hit is equals to 20 and ang equal po ng page fault is 80. So meron po tayo